Ito ang buhay Kristiyano ngayon. Babasahin natin at pag-aaralan ng ikalimang kabanata ng Mateo, ang mga mapalad. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at naupo roon. Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nagsimula siyang mangaral. Sinabi niya, "Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis, dahil aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad yon." Dito natin makikita ang mga banal na kapalaran o kung tawagin ay mga Beatitudes. Ang magandang balita ay nagsisimula sa kaalaman na tayo ay sadyang makasalanan at ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Ngunit sa pagmamahal ng Diyos Ama sa atin, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus para mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Nang sa ganon, kung sino man ang maniniwala sa kanya ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Ito ang simula ng ating buhay Kristiyano, na makita natin na tayong lahat ay nagkulang sa Diyos. At pag nalaman natin ito, magtutulak ito sa ating paghihinagpis, sa ating totoong kalagayan. Kapag tumingin tayo sa salamin, makikita natin ang lalim ng ating pagkakalugmok sa kasalanan. Araw-araw, oras-oras, minuto-minuto tayo ay nagkakasala. Makikita natin ang sukdulang dami at dalas at lalim ng ating mga kasalanan. Magbibigay ito ng takot sa ating puso at tayo ay maghahanap ng kaligtasan. At ito naman ang magtutulak sa ating lumapit at maniwala kay Jesus. Kapag tayo ay lalapit sa Kanya, ito naman ang magtutulak sa ating pagpapakumbaba. Ito ay mga bunga ng ating totoong pagsisisi at pagtalikod sa buhay na makasalanan. Basahin natin. Mapalad ang mga maaawain, dahil kakaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso, dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig, dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kakarian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo, dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Dito itinuloy ang paglatag ng banal na kapalaran. Kung totoo ang ating paglapit at pagtiwala at paniniwala kay Jesus, susunod tayo sa kanyang mga kautusan. Marami ang nagsasabi na ang magpatawad sa ating kapwa ay ang gawang pinakamalapit sa Diyos. Kung umaasa tayong patatawarin sa ating mga kasalanan,
Dapat lamang na magpatawad tayo sa mga nagkasala rin sa atin. Tinuturo ni Jesus na panatilihing dalisay ang ating puso dahil ang lahat ng kasalanan ay nagmumula dito. Kung dalisay ang ating puso, makakaiwas tayong magkasala. Kung tayo ay naniniwala kay Jesus, hahanapin natin ang kapayapaan. Intindihin natin na ang kasalanan ay hindi pagsunod sa Diyos. Kumbaga, tayo ay lumalaban sa Diyos. Tayo ay nagre-rebelde sa Diyos. Kapatid, huwag nating labanan ng Diyos. Intindihin natin na ang pagtalikod sa kasalanan ay pagtaguyod ng kapayapaan sa Diyos. Ganun man, ang pag-iwas natin sa kasalanan sa ating kapwa ay pagtataguyod ng kapayapaan sa ating kapwa. Ang pag-uusig ng mundo na tinutukoy dito ay mga bunga ng ating pagsunod sa mga utos ni Jesus. Kung tayo ay nagmamahal sa ating kapwa, kung tayo ay namamahagi sa mga nangangailangan, kung tinuturo natin kung ano ang totoo, kung nilalayo natin ang ating kapwa sa kasalanan, ang mga ganitong gawa ang kinaiinisan ng mundo. Sa isang banda naman, may mga batikos tayong natatanggap gawa ng ating kasalanan sa ating kapwa. Siyempre pa, pag nagkakasala tayo, may batikos din sa mundo. Paalaala lang kapatid na magkaiba ang mga batikos na ito. Siguraduhin natin na alam natin ang pinanggagalingan ng batikos. Sa pagsunod ba sa mga kautusan ng Diyos o sa kasalanang nagagawa natin sa kapwa? Basahin natin. Ang asin at ilaw. Kayong mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang, kaya itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. Kayo ang nagsisilbing ilaw sa mundo. At ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng isang burol na hindi maitago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan lang ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao, upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Napakahalaga ng asin noong unang panahon, dahil ito ang nagpapahaba ng buhay ng isda o karne. Para magtagal ang pagkain, binubudburan ito ng asin at binibilad sa araw. Di nasasayang ang sobrang pagkain dahil tatagal pa rin ang buhay nito. Meron silang makakain sa panahong walang mahuling isda. Naalala mo ba kapatid nung sinabi ni Jesus na di lamang sa tinapay nabubuhay ang tao? Ang asin ay ang mga taong nagsasabi sa mundo ng magandang balita. Nagtatama sa mga nakikitang mali. Nagtuturo sa kalooban ng Diyos. Ang ilaw ay mga taong nagpapakita ng gawang alinsunod sa kalooban ng Diyos. Mapagmahal, mapagsilbi, mapagpatawad, maunawain, pasensyoso, marahan, tapat, may pagtitimpi, at may disiplina sa sarili. Basahin natin.
Ang turo tungkol sa kautusan. Huwag ninyong isipin na naparito ako upang ipawalang saysay ang kautusan ni Moises at ang isinulat ng mga propeta. Naparito ako upang tuparin ang mga ito. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hanggat may langit at may lupa, kahit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng kabuluhan, hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya ang sino mang lumabag sa pinakamaliit na bahagi ng kautusan at magturo sa iba na lumabag din, ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang sino mang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa iba na sumunod, ay ituturing na dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya tandaan ninyo, kung hindi ninyo mahihigitan ang pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseyo sa kalooban ng Diyos, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kautusan ang nagturo sa atin kung ano ang kasalanan, at ang kasalanan din ang nagsabi na ang parusa ay kamatayan. Sa buhay ni Jesus, tinupad niya ang kautusan dahil nabuhay siya na walang kasalanan. Sa pagkamatay ni Jesus, tinupad din niya ang kautusan dahil tinanggap niya ang kamatayan na parusa sa kasalanan ng lahat. At dahil natupad ni Jesus ang lahat ng nasa kasulatan, ito ay wala ng hawak sa ating mga naniniwala sa Kanya. Siya ang naging daan para sa ating kaligtasan. Sa muling pagkabuhay ni Jesus, pumasok na tayong lahat sa bagong tipan, na kung sino man ang maniniwala sa Kanya ay hindi mamamatay, ngunit makakamit ang buhay na walang hanggan. Basahin natin ang turo tungkol sa galit. Sinabi pa ni Jesus, narinig ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay, dahil ang sino mang pumatay ay parurusahan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sino mang magsabi ng ulul ka sa kanyang kapatid, ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos, at maaalala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Tinuturo ni Jesus na ang kasalanan ay nagmumula sa puso. Hinahambing niya ang pagpatay sa isang tao sa pagsabi lamang natin ng wala kang silbi o di kaya ulul. Kung tutuusin, di ba mas masama ang pagpatay ng tao laban sa pagbitaw ng salita lamang? Pero tinuturo ni Jesus na pareho lamang itong kasalanan sa mata ng Diyos. At ito ay sapat nang mapunta tayo sa impyerno. Aaminin ko sa iyo, kapatid, madalas kong ginagawa ito. Napakaikli ng aking pasensya sa aking mga kapatid at ako ay totoong laging nagagalit sa kanila. Kung tatanungin kita, kapatid, ginagawa mo rin ba ito? Sa tinuturo ni Jesus, karapat-dapat lamang na mapunta tayo sa impyerno. Nagpapakita lamang sa ating mga tao na tayo ay sadyang makasalanan
at hindi natin kayang sumunod sa lahat ng kautusan. Kaya naman kailangan nating lumapit kay Jesus dahil ang kanyang pagkamatay lamang ang makapagtatanggal ng ating mga kasalanan. Dito makikita natin si Jesus lamang ang ating tanging pag-asa. Basahin natin. Kapag may nagdedemanda sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil kapag nasa hukuman na kayo, ibibigay kayo ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kabuuan ng utang mo. Dito mababasa natin ang isang talinghaga. Ang demandang tinutukoy dito ay hindi sa pagitan ng tao laban sa tao. Ito ay sa pagitan ng tao laban sa Diyos. Sa pagbabalik ni Jesus, hahatulan niya tayong lahat sa ating mga kasalanan. Lumapit na tayo ngayon sa Kanya, nang sa ganun, magkaroon tayo ng kaligtasan. Di natin alam kung kailan tayo mamamatay. At ang hikayat sa atin ni Jesus, lumapit na tayo sa Kanya ngayon habang may panahon pa. Kapag tayo ay namatay na at hindi pa tayo lumapit kay Jesus, wala na tayong ibang pagkakataong magkaroon ng kaligtasan. Huwag nating antayin na di tayo makapag-ayos sa hukom. Huwag nating sayangin ang panahon. Tandaan natin, kapatid, na ang pagsisisi ay nasa huli. Ang turo tungkol sa pangangalunya. Narinig ninyo na sinabi noong una, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae nang may masamang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang isip. Kaya kung ang kanang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng iyong katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. At kung ang kanang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mas mabuti pang mawalan ka ng isang parte ng katawan kaysa sa buo ang katawan mo pero itatapon ka naman sa impyerno. Sa turo ni Jesus, hinahambing niya ang pangangalunya sa pagtingin at pagnanasa sa ating puso. Di ba't mas malala ang pangangalunya kumpara sa pagnanasa sa ating isipan? Ngunit tinuturo ni Jesus na iisa lang ang kaparusahan dito. Ang puso natin ang pinagmumulan ng lahat ng kasalanan. Kung ano ang nasa puso, yun din ang naiisip natin. At kung ano ang naiisip, ay siyang ginagawa. Ang patukoy ni Jesus ay ang pagnanasa pa lamang sa ating puso. Ito ay isa ng kasalanan. Siguraduhin natin na ang ating puso ay dalisay nang sa ganoon ay makaiwas tayo sa kasalanan. Tandaan natin, kapatid, ang tinatago natin sa loob ng ating puso ay nakikita pa rin ng Diyos. Wala tayong maitatago sa Kanya. Dagdag pa ni Jesus sa atin na kung nagkakasala ang isang parte ng ating katawan, putulin natin ito kaysa sa mapunta ang ating buong katawan sa impyerno. Ganito kadiin ang turo sa atin, sapagkat alam ni Jesus kung ano ang nag-aantay na kaparusahan sa kasalanan. May mga tao nga ngayon na hindi naniniwala sa kaparusahan sa impyerno.
May mga tao ding nagsasabi na tayo ay mawawalang parang bula lamang at hindi na makakatanggap ng kaparusahan. Ang iba naman ay nagsasabi na kaya nilang tanggapin ang parusa kung may katapusan din naman ito. Ngunit ang impyerno, kapatid, ay isang lugar ng pagtatangis at pangangalot ng ngipin. Sino ang paniniwalaan natin? Ang mga kuro-kuro ng mundo ngayon o ang turo ni Jesus? Marami ang nagsasabi na hindi maganda ituro sa mga tao ang tungkol sa paghahatol at sa impyerno. Sa mga panahon ngayon, di raw ito tinatanggap ng karamihan at nagtutulak lamang sa tao na lumayo sa simbahan. Ngunit kailangan nating pag-usapan ito sapagkat ito ang nakasaad sa salita ng Diyos. Basahin natin ang turo tungkol sa paghiwalay. Sinabi rin nung una, kung nais ng isang lalaki na hiwalayan ang kanyang asawa, kinakailangang bigyan niya ito ng kasulatan ng paghihiwalay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang dahilan sa sexual na immoralidad, siya na rin ang nagtulak sa kanyang asawa na mangalunya kapag nag-asawa itong muli. At ang sino mang mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ay nagkasala rin ng pangangalunya. Tinuturo sa atin ni Jesus ang kabanalan ng kasal. Nakasaad sa Genesis, iiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang at sila ng babae ay magiging isa. Sa mga panahon ngayon, napakadaming naghihiwalay para sa iba't ibang dahilan. Minsan, dahil lamang hindi sila magkasundo, ay naghihiwalay na. Marami ang nagsasabi na iba na ang mga panahon ngayon. Kaya naman ang lipunan ay sumusunod sa mga bagong kaisipan ukol sa kasal. Mag-ingat lamang tayo, kapatid, sapagkat ang mundo ay laging magtutulak sa atin papalayo sa Diyos. Kailangang matuto tayong mangilatis. Sa kaduluhan, kahit na ano ang mga pagkukulang ng mag-asawa sa isa't isa, nasa tao lang naman talaga kung maghihiwalay sila. Pagmamahal, kapatawaran, pag-amin ng mga kakulangan, pagpapakumbaba, pagbabago, sakripisyo, ang kailangan ng lahat ng mag-asawa sa kanilang pagsasama. Kung uunahin natin ang ating sarili at hindi natin ituturing na sagrado ang kasal, mas madali nating maisasantabi ito. At kadalasan, kawawa ang mga anak na masisira ang kanilang pamilya. Kailangan lamang nating ibalik sa mga itinakda ng Diyos kung ano talaga ang kabanalan ng kasal. Ang paalaala ko lamang sa atin, kapatid, ay sa dulo, sa huling paghuhusga, tayo ay hahatulan hindi sa pagsunod sa lipunan, kundi sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Basahin natin ang turo tungkol sa panunumpa. Narinig din ninyo na sinabi noong una sa ating mga ninuno, kapag ang tao ay nangako at nanumpa sa pangalan ng Panginoon, kailangang tuparin niya ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo na kung mangangako kayo, huwag kayong sumumpa. Huwag ninyong sasabihing saksi ko ang langit, dahil naroon ang trono ng Diyos. O saksi ko ang lupa, dahil ito ang tungtungan ng kanyang paa. At huwag din nating sasabihing saksi ko ang Jerusalem, dahil ito ang lungsod ng dakilang hari. At huwag ninyong sasabihin kahit mamatay pa ako, dahil ni isang buhok mo ay hindi mo kayang paputiin o
paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na yan sa dyablo. Sa mga panahon ngayon, napakahirap ng malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. At para mabigyan, bigat o kaya naman patunay na totoo ang ating sinasabi, na totoo ang ating mga pangako, dinadaan natin sa panunumpa. Tinuturo sa ating wag nang gumamit ng pangalan ng Diyos o ng langit at kung ano-ano pa. Iniiwas lamang tayo ni Jesus sa kasalanan dahil tayo ay nalalagay sa alanganin. Sa totoo lamang, nahihirapan tayong magsabi ng katotohanan at ng buong katotohanan lamang. Ang ating sinasabi kadalasan ay may halong kasinungalingan. Meron kasi tayong mga itinatago. Minsan naman, wala tayong planong tuparin ang ating mga pangako. Inuuna natin ang ating pansariling kapakanan sa ibabaw ng pagsasabi ng totoo. Kaya naman dinadaan natin sa mga panunumpa para paniwalaan tayo ng ibang tao. Kung iniisip natin gagawin natin, gawin na lang natin. Tandaan natin kapatid na ang ating paghahatol ay lahat ng ating nagawa, nasabi, naisip, at kasama na dito ang mga panunumpa natin. Basahin natin. Huwag maghiganti. Narinig ninyo na sinabi noong una, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, iharap mo pa ang kaliwa. Kung ihabla ka man ng sino man at kunin ang iyong damit, ibigay mo pa rin pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ang isang sundalo, ang dala niyang ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Bigyan mo ang naghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Tinuturo sa atin ni Jesus na huwag maghiganti. Hinahambing niya dito ang sinasabi ng mga ninuno ng mata sa mata at ang kanyang turo na iharap ang kabilang pisngi. Napakahirap nating gawin ito sa kasalukuyan. Ang gusto nating mangyari ay maatim kaagad ang hustisya. Gusto natin makabawi tayo kaagad. Sa ating puso, tama lamang ito para matigil ang kasamaan. Gusto nating tayo mismo ang makakakuha ng hustisya. At dahil tao lamang tayo, ang bawi natin paminsan ay higit pa sa nagawa sa atin. Kapag ganito ang ating pag-iisip, lalo lamang lumalalim ang galit natin sa isa't isa. Humahaba ang awayan. At palala ng palala ang ganti sa magkakaaway. At sa ganitong pag-iisip, di natatapos at patuloy lamang ang kasalanan. Kung mata sa mata ang paiiralin natin, ang buong mundo ay magiging bulag. Tinuturo sa atin ni Jesus na magpatawad at huwag nang hanaping makabawi. Katulad ng ginawa ni Jesus sa kanyang paglilitis, sa lahat ng ginawa sa kanya ay hindi na siya nag-isip gumanti. Ipinagdasal na lamang niya ang mga ito sa Diyos Ama. Hindi naman sinasabi ni Jesus na walang katarungan. Pabayaan nating Diyos ang maningil sa kanila. Maniwala tayo kapatid.
walang makakatakas sa paghihiganti ng Diyos Ama. Ang sa atin ay sumunod sa Diyos, magpatawad at huwag magiganti. Kapatid, alam kong lahat tayo nagkukulang dito. Manalangin tayo sa Diyos na bigyan tayo ng lakas, na matutong magpatawad at huwag nang magiganti. Basahin natin. Mahalin ninyo ang inyong kaaway. Narinig ninyo na sinabi noong una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Kung gagawin nyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matuwid. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga maniningil ng buwis na itinuturing na masasama? At kung binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, ano ang ginawa ninyo na nakakahigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin niya ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Kaya dapat kayong maging ganap, tulad ng inyong amang nasa langit. Tinuturo ni Jesus sa atin na kung mahal natin ang nagmamahal sa atin, wala itong ipinagkaiba sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Ito ang pinagkaiba. Noong tayo ay makasalanan, maituturing tayong kaaway ng Diyos. Ngunit sa pagmamahal ng Diyos sa atin, inialay pa rin niya ang kanyang anak na si Jesus para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ganito ang pagmamahal na hinihingi ng Diyos Ama sa atin, na kahit tayo ay kaaway pa niya, ipinakita pa rin sa atin ang kanyang pagmamahal. Magkakaroon ng mas malalim na kahulugan ang utos ni Jesus sa atin nang banggitin niya, mahalin mo ang iyong kapwa katulad sa pagmamahal ko sa iyo. Sadyang napakataas ng pamantayan ng pagmamahal ng Diyos. At ito ang kanyang tinuturo sa atin sa kasalukuyan. Angin tayo. Diyos Ama, buksan ninyo ang aming puso at isipan at tulungan mo kaming maintindihan at isabuhay ang aming napag-aralan ngayon. Nananalangin kami sa ngalan ni Jesus. Amen. Ugaliin natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Dito natin matututunan ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang Buhay Kristiyano ngayon.